Isang magsasaka ang pumasok sa bangko na may layuning kumuha ng pondo para sa pagbili ng mga kagamitan sa pagbubukid para sa kanyang hasyenda. Tiningnan ng branch manager ang kanyang simple at maruming kasuotan at agad na gumawa ng mga paghuhusga. Hindi niya alam na ang lalaking ito ay may hawak na lihim na kayang sirain ang kanyang karera sa isang iglap. Susunod! Sigaw ng teller mula sa kanyang counter. Tumayo si Mang Delfin mula sa upuan. Ang kanyang maduming bota ay nag-iwan ng bakas ng putik sa makintab na sahig na marmol na parang salamin. Ang kanyang salakot, na hawak sa kamay, ay bahagyang nanginginig sa kaba. "Excuse me po, may kailangan lang po ako." Sandali. Lumapit ang branch manager na si Rex sa service desk nang may matatag na hakbang. Ang kanyang mamahaling suit na saktong-sakto sa kanya ay sumasalamin sa malamig na ilaw mula sa kisame. Kinubli niya ang kanyang ilong sa kamay, halatang nandidiri. Ano yang amoy? Ang ilang kliyente ay bumaling ng may pagkasuklam. Isang babaeng nakasuot ng mataas na takong ay 2 hakbang na lumayo. "Patawad po, sir. Galing lang po ako sa bukid," sabi ni Mang Delfin. Tumawa ng malakas si Rex. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bangko na tumatalbog sa mga haligi. "Kaibigan, mali ka yata ng bangko. Hindi ito kooperatiba ng magsasaka." Isang lalaking nakasuot ng suit ang kumuha ng litrato ni Mang Delfin, gamit ang kanyang telepono habang tumatawa. Ang ibang kliyente ay bumulong sa tainga ng kanilang asawa. Pareho silang natawa ng tahimik. Huminga ng malalim si Mang Delfin, halos mahigpit ang kanyang salakot, nararamdaman ang pagaspang ng pagod na kamay sa gilid nito. "May account po ako dito. Gusto ko lang mag-withdraw." "Magwi-withdraw?" Lumingon si Rex sa kanyang mga kasamahan, naghahanap ng suporta. Tumawa siya ng maikli at matalim. "Maganda yan. Tingnan mo ang kanyang damit at sabihin mo kung magkano sa tingin mo ang laman ng account niya." Ang supervisor na si Dennis ay tumango ng may pagmamayabang. Ipinag-cruise ang mga kamay sa dibdib at ngumiti ng may malinaw na pagmamataas. "Hayaan mong hulaan ko," patuloy ni Rex ng walang awa. 10,000 piso, 5,000 piso. 4 na gwardya ang nagmasid sa eksena mula sa pasukan, tahimik na parang estatwa. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw, naghihintay na magsimula ang palabas. Binuksan ni Mang Delfin ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit itinaas ni Rex ang kanyang kamay. Pinutol siya ng may awtoridad. "Alam mo kung ano? Magpustahan tayo. Kung may positive balance ka talaga sa account mo, bibigyan kita ng doble ng halaga mo." Bumulong ang buong bangko. 8 na ngayon ang nanonood sa eksena. 2 sa kanila ay nakabukas ang kanilang mga telepono. Itinuro ni Rex ang kanyang hintuturo patungo sa automatic glass door. Kumikinang ang kanyang gintong singsing sa ilalim ng artipisyal na ilaw. "Ngunit kung wala kang kahit 10,000 piso, umalis ka rito kaagad at huwag ka nang bumalik." Hinawakan ni Mang Delfin ang kanyang salakot sa dibdib. Pumuti ang kanyang mga daliri sa lakas ng kanyang paghawak sa gilid ng salakot. Paano niya mapapatunayan sa mga lalaking ito na hindi siya ang iniisip nila? Kung ayaw mong mapahiya, mag-subscribe ngayon at i-activate ang bell. Huwag palampasin ang epikong paghihiganti na magpapako sa iyo hanggang sa nakakagulat na wakas. Nalagot ang hawak ni Mang Delfin sa salakot. Nahulog ito sa sahig na may malungkot na tunog. 45 taon na ang nakalilipas. Ang parehong salakot, ang parehong pulang putik ng kabukiran ay kumapit sa tela. Si Delfin ay 20 anyos at may hawak na tseke sa kanyang kamay. Ang kanyang ama, si Mang Carding, ay nakatayo sa tabi niya sa ilalim ng bubong. "Ang lupang ito ay sa iyo na ngayon, anak ko. Pagyayamanin ko yan," sabi ni Delfin. "Ama, ipinapangako kong wala akong patutunayan sa sinuman. Ang isang tao ay hinuhusgahan sa kanyang karakter, hindi sa kung anong mayroon sa kanyang bulsa." Pinatunayan ni Delfin ang kanyang ama. Sumikat ang araw sa ibabaw ng walang lamang parang. Hindi kailanman nagbago ang mga gintong sandaling iyon. Makalipas ang 10 taon, si Delfin ay nasa parehong bangko. Mas bata pa, ngunit nakasuot pa rin ng mga damit trabaho ng isang magsasaka. Isang manager na nakasalamin ang tumingin sa mga dokumento nang may malinaw na paghamak. "Mang Delfin, wala kang sapat na collateral. Mayroon akong hasyenda. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 3 beses ng halaga ng pautang na hinihingi ko. Ang lupang agrikultura ay hindi sapat na collateral," sabi ng manager at isinara ang folder ng malakas. "Bumalik ka kapag mayroon kang konkretong iaalok." Lumabas si Delfin sa bangko ng walang dala. Ang kanyang asawa, si Aling Celia, ay naghihintay sa kanya sa luma nilang pick-up truck
na nakaparada sa labas. Paano? Tinanggihan nila? Susubukan natin sa ibang lugar, mahal. Hinawakan ni Delphine ang manibela hanggang sa sumakit ang kanyang mga buko. Kaya kong wala sila, at kapag naging mayaman ako, hindi ko makakalimutan kung paano nila tinrato ang mga tulad natin. 5 taon na ang nakalilipas, si Aling Celia ay may sakit, nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang abuhin na buhok ay nakakalat sa puting unan. Hawak ni Delphine ang kanyang kamay na tuyo na parang dahon. Ginawa mo ang lahat, Delphine. Ang hasyenda ay lumago ng napakalaki. Salamat sa iyo. Palagi kang naniniwala sa akin. Maaari mo bang ipangako ang isang bagay? Umubo siya ng mahina, pinisil ang kamay ng kanyang asawa ng may huling lakas. Huwag kang magbabago kailanman. Huwag kang magsuot ng suit. Huwag kang magkunwari na hindi ikaw. Ang pera ay hindi nagtatakda kung sino ka. Ipinapangako ko, mahal ko. Huhusgahan ka ng mga tao. Hayaan mo sila. Isang araw matututo sila. Isang kamay sa balikat ni Mang Delphine ang humila sa kanya mula sa alaala. Kumurap siya. Bumalik sa kasalukuyan. Nakatayo ang gwardya sa tabi niya. Nakalahad ang kamay, upang anyayahan siyang tumayo. Gusto po kayong paalisin ni manager. Nakita ni Mang Delphine ang kanyang salakot sa sahig, at nakita niya si Rex na tumatawa kasama si Dennis. Tama ang kanyang asawa. Nanghuhusga ang mga tao. Ngunit marahil ang araw na ito ay ang tamang araw upang turuan sila ng aral na sinabi ni Aling Celia. Yumuko siya at dinampot ang kanyang salakot, tahimik na pinunasan ng alikabok, ng dahan-dahan at may dignidad, at isinuot itong muli sa kanyang ulo. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa mga mata ni Rex. Walang galit sa kanyang titig, tanging malamig at determinadong paninindigan. Lumapit si Mang Delphine sa marmol na service desk muli, inilagay ang kanyang pitaka sa ibabaw. Kailangan ko lang mag-withdraw. Mayroon akong mga dokumento ko. Ipinag-cruise ni Rex ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dokumento. Sigurado kang may account ka dito? Oo, may account ako, numero 478,235. Binuksan ko iyan noong 1995. Binuksan ni Mang Delphine ang kanyang leather wallet. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang ATM card. Ilang piraso ng papel ang nahulog sa mesa, mga resibo na nanilaw na sa paglipas ng panahon. Isang maliit na larawan ni Aling Celia. Kinuha ni Rex ang isa sa mga resibo gamit ang kanyang dulo ng daliri. Tiningnan ito at tumawa ng may pagkutya. Ito ay mula pa noong 1995, kaibigan, 30 taon na. Dahil dyan mismo, ako ay tapat na customer, palaging nagbabayad sa tamang oras, sagot ni Mang Delphine. Lumapit ang supervisor na si Dennis, habang inaayos ang kanyang pulang kurbata. Ano ang problema dito, Rek? Nagpalitan sila ng tingin, puno ng sabuatan. Umiling si Dennis nang hindi sumasang-ayon. Sa wakas ay ipinakita ni Mang Delphine ang kanyang card. Ibinigay niya ito kay Rex. Ito ang card ko. Kinuha ni Rex ang card sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki, na parang kontaminadong bagay. Isinukbit niya ito sa computer reader. Naghintay siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng ilang sandali. Bago bumalik sa karaniwan niyang arogansiya. May account nga. Isinasauli ko ang card sa ibabaw ng mesa. Ngunit kailangan kong gumawa ng ilang hakbang bago magpatuloy. Kinukumpirma mo ba na 1,200,000 lang ang gusto mong i-withdraw? 1,200,000 lang ang? Tumawa ng malakas si Rex. 3 kliyente ang mabilis na bumaling. Sir, sa lahat ng paggalang, kailangan ko ng patunay nito. Ano ang ibig mong sabihin? Pera ko ito. Protocol ng bangko, Anti-Money Laundering Act. Ang dami ay nangangailangan ng karagdagang dokumentasyon. Huminga ng malalim si Mang Delphine, sinisikap na manatiling kalmado. Anong dokumentasyon? ITR sa nakalipas na 5 taon, sertipiko ng lupa, dokumentasyon ng kita mula sa iyong hasyenda. Lahat ng iyon. Walang sino man ang nagsabi sa akin ito. Kung gayon, hindi ko maaaring ibigay ang pondo. Lumapit si Dennis. Malumanay ang kanyang mga salita ngunit may matalim na dulo ng bakal. Alam niyo po ang posisyon namin, sir. Dahil sa batas sa money laundering na ito, kailangan naming maging maingat. Ipinikit ni Mang Delphine ang kanyang mga mata sa isang segundo. Nang buksan niya, mas mababa ang kanyang boses. Paos. Ganyan niyo ako tinatrato dahil lang sa aking damit, hindi ba? Nagkunwari si Rex na hindi kumukurap. Simpleng pamamaraan lang yan. Pamantayan. Ang lalaki sa loob ng 5 minuto ay kumuha ng milyon ng walang tanong. Priority customer siya. Ako ay customer ng 30 taon.
Ang boses ni Mang Delfin ay lumabas ng mas malakas kaysa sa kanyang nilalayon. 4 na tao ang bumaling. Isang may puting buhok na babae ang tiningnan siya nang walang nakakapanghina. Isang executive ang lihim na nagvideo sa kanya gamit ang kanyang telepono. Yumuko si Rex sa ibabaw ng mesa. Naging malamig ang kanyang boses. Makinig lolo, hindi ako dapat tanungin. Walang dokumento, walang withdrawal. Kung hindi, maaari mong isara ang account at umalis. Isara ang account kung tama. Dalhin mo ang iyong maliliit na barya sa ibang lugar. Hinawakan ni Mang Delfin ang card sa kanyang kamay. Pumuti ang kanyang mga buko. Tumingin sa paligid. Walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Lahat ay umiiwas sa kanyang tingin. Baka tama si Dennis. Dapat ay nagsuot siya ng malinis na damit. Palaging sinasabi ni Aling Celia na ang damit ay hindi nagtatakda kung sino ang isang tao. Ngunit ngayon nakatayo siya doon, tiningnan na parang basura. Nagtanong si Mang Delfin sa kanyang sarili. Baka nagkamali siya. Baka magkaiba ang mundo sa kanyang iniisip. Naalala niya ang unang pagkakataon na humingi siya ng pautang. Ang parehong kahihiyan, ang parehong paghamak, ang parehong bangko. Sa katunayan, ang nakaraang oras ay hindi niya sinadya. At ngayon nangyayari pa rin ito. Ang pagkakaiba lang ay ngayon, may pera siya, maraming pera. Ngunit ano ang halaga kung walang sino man ang sineseryoso ka? Ano ang silbi? Ibinulsa ni Mang Delfin ang kanyang card sa kanyang pitaka. Dahan-dahan ang kanyang mga galaw, mabigat na parang tingga. Sige po, sabi niya ng mahina. Hahanapin ko na lang ang mga dokumento. Magandang desisyon, ani Rex at tiningnan ang susunod na kliyente. Nang kumpleto na ang lahat, bumalik si Mang Delfin upang lumabas. Tumapak ng 3 beses patungo sa pinto, dumulas ang kanyang mga paa sa makintab na sahig. Paano kung sumuko na lang siya? Maaari siyang mag-withdraw ng pera sa ibang bangko. Hindi niya kailangang patunayan ang anuman sa mga walang kuwentang taong ito, ngunit narinig niya ang boses ni Aling Celia sa kanyang puso. Isang araw matututo sila. Huminto si Mang Delfin sa gitna ng bangko. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Hinawakan ang kanyang telepono. Nasa kanya ang numero ni Attorney Alex, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Nasa kanyang email ang mga dokumento. Nasa kanya ang lahat ng patunay. Karapat-dapat ba siya? Tumingin siya sa likod. Tumawa si Rex kay Dennis. Pareho silang nagdiriwang ng isang pribadong biro, marahil tungkol sa kanya. Naramdaman ni Mang Delfin na may nagbago sa kanyang dibdib. Hindi galit, isang bagay na mas malalim. Ito ay ang alaala ng bawat pagkakataon na siya ay hinusgahan, bawat pagkakataon na sinabihan na hindi siya sapat, bawat pinto na isinara sa kanyang mukha. Hindi na ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa lahat ng taong tulad niya. Ang matapat na nagtatrabaho ng husto at tinatrato na parang walang-wala. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang screen, hinanap ang kontak ni Attorney Alex. Ngayon magiging iba. Ngayon ay tuturuan niya sila ng aral. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Aling Celia, para sa kanyang ama, para sa lahat ng mga taong hindi akma sa hulma. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa pindutan ng tawag. Ito ang huling pagkakataon na umatras, na ipagpaliban. Ngunit sa halip, pinindot niya ang berdeng pindutan. Hello Alex, kailangan ko ng tulong. Ngayon na. Kausap pa rin ni Mang Delfin si Attorney Alex, nang tumayo si Rex mula sa kanyang upuan, naglakad sa labi ng may matatag na hakbang. Hoy, hindi ka pa umaalis? Ibaba ni Mang Delfin ang telepono, ibinulsa ang kanyang telepono. Naghintay ako. Naghintay ng ano? Bumalik ka na lang sa ibang araw. Nagbago ang isip ko. Dadalhin ko sila ngayon din. Tumawa ng tuyo si Rex, tumitingin sa paligid upang matiyak na may mga nanonood. Hindi mo naiintindihan. Walang mangyayari ng walang dokumento. Alam ko. At alam kong kung gaano ka kaignorante. Ang salitang abogado ay nagdulot ng isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sumabog si Rex sa rumaragasang tawa. Abogado? Ang taong ito ay may abogado? Bumaling siya kay Dennis. Narinig mo yon? Tumango si Dennis, ngumingiti. 3 kliyente ang huminto sa pagtingin sa kanilang mga telepono. Isang blonde na babae ang bumulong sa kanyang asawa. Hayaan mo akong intindihin, patuloy ni Rex. May abogado ka ngunit wala kang valid na ID? Paano yan? Dadadalin niya lahat. Sigurado. At ako ang may-ari ng bangko. Ang pigil na tawa ay umalingaw-ngaw sa labi. 2 gwardya ang nagpalitan ng tingin. Naiinip. Walang sino man ang gumalaw para ilabas siya. Huminga ng malalim si Mang Delfin, sinisikap na pigilan ang kanyang boses na hindi mabasag.
Kailangan ko lang maghintay ng kalahating oras. Kalahating oras? Sa tingin mo ba ay wala kang ibang gagawin? Tingnan mo ang paligid. May mga taong naghihintay na serbisyuhan. Mga taong may tunay na pera. Mayroon din ako. Mayroon. Kung gayon, ipakita mo. Ipakita mo. Ngayon na. Binuksan ni Mang Delphine ang kanyang bibig. Walang paraan upang mapatunayan iyon ngayon din. Nakita ni Rex ang pag-aalinlangan at sumalakay. Tulad ng akala ko, nagbabluff ka. Sumama si Dennis sa kanya. Mas kalmado ang kanyang, makinig sir. Masyado nang magalang si Rex. Sa ibang bangko, tinatawag na ang gwardya. Bakit? Wala akong ginagawang mali. Gumagawa ka ng gulo. Tingnan ang kalagayan ng iyong damit. Hindi komportable ang mga kliyente. Isang babaeng may branded na bag ang sumimangot. Isang lalaking nakasalamin ang tiningnan ng masama si Mang Delphine. Walang sino man ang nagtanggol sa kanya. Naramdaman ni Mang Delphine ang pamumula ng kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya umatras. Tiningnan ni Rex ang ibang empleyado. Ngayon ay nagbibigay siya ng buong palabas. May nakakakilala ba sa sir na ito? Tinaasan niya ang kanyang boses ng may pagkatiyatro. May makapagkukumpirma ba na may pera siya? Kumpletong katahimikan. Napakakakaiba. Naglakad si Rex paikot kay Mang Delphine na parang predator. Dahil ang mga priority customer, kilala silang lahat. Kinakamusta natin sila sa pinto. Inaalok ng kape. Ngunit hindi kita nakita rito. Isang blonde na teller ang tumawa ng pigil. Ang kanyang kasamahan sa tabi ay ngumiti. Dalawang intern sa likod ng bangko ang sumusunod sa eksena nang may pagkaakit. Alam mo kung bakit hindi kita kilala? Huminto si Rex sa harap niya. Dahil hindi ka priority customer, mayroon ka lang account na maliit na barya na binuksan mo 30 taon na ang nakalipas. Tinapos ni Dennis ang pangungusap. At ngayon, dumating dito nagkukunwari na gustong mag-withdraw ng LM 500,000. Saan ka kumuha ng LM 500,000? Ibinenta ang hacienda? Lumakas ang tawa. 5 tao na ngayon ang nanonood. May mga telepono na nakataas. Live ang video na kinukunan. Itinaas ni Mang Delphine ang kanyang kamay. Ang galit ay kumukulo na parang apoy. Dapat na. Pupunta na si Attorney Alex. Pagsisisihan ninyo. Uy, nanakot ako. Ginaya ni Rex na parang multo. Nanginginig ako sa takot. Anong idedemanda sa akin ng magsasakang ito? Sa Iloilo? Isang malakas na tawa ang sumabog. Maging ang mga gwardya ay ngumiti sa likod ng kanilang bigote. Ngunit humakbang si Mang Delphine. Mas malakas ang kanyang boses. Umalingaw-gaw. Inalala ko na kayo. Sa loob ng 30 taon, mayroon akong account sa bangko na ito, palaging nagbabayad, walang problema. At tinatrato ninyo ako na parang kriminal, dahil lang sa aking damit. Sa isang sandali, nag-alinlangan ang ngiti ni Rex. Naging interesado si Dennis sa isang babaeng empleyado. Marahil ay sumobra na sila. Ipinagpatuloy ni Mang Delphine ang kanyang boses na nagkakaroon ng lakas. Nasa sistema ninyo ang lahat. Nakikita ninyo ang aking mga transaksyon. Nakikita ninyo kung hindi ako nagbabayad. Kaya bakit lahat ng kahihiyan na ito? 2 kliyente ang huminto sa pagtawa. Ang isa sa kanila ay tila hindi komportable. Ang isang gwardya ay kumunot ang noo. Sa loob ng 30 segundo, muling naibalik ni Mang Delphine ang sitwasyon kung saan ang sentido common ay mananaig. Pagkatapos ay muling kinuha ni Rex ang kontrol. Gusto mong i-check ko ang account. Iyon ang gusto mo. Ipakita mo sa lahat ng tao kung gaano ka kayaman? Kung gusto mo, perpekto. Bumalik si Rex sa computer sa likod ng desk nang may matatag na pagkatiatro. Ang screen ay sumasalamin sa kanyang branded na salamin. Tumawa siya ng may paghamak. Alam ninyo ba kung magkano ang nasa account na ito ng lolo? Kinausap niya ang mga nanonood. May gustong humula, 10,000 piso. Sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Kulangan, sabi ni Rex. Nasisiyahan na parang hindi pa kailanman. 20,000 piso, sabi ng blonde na babae. Medyo malapit, sabi ni Dennis. Pumapasok sa malupit na laro, 100,000 piso. Kinamot ni Rex ang kanyang ulo. Lumikha ng suspense, at pagkatapos ay idineklara ng may buong tagumpay, 8,000 piso. Sumabog ang bangko sa kolektibong tawa. 1 tao ang pumalakpak. 3 tao ang nagbahagi ng sandaling iyon sa social media. 8,000 piso, ulit ni Rex ng may malinaw na pagbigkas. At ito ang mayabang na gustong mag-withdraw ng ale 500,000 na may ganitong kasaysayan. Sa mukha ni Mang Delphine, namuti siya na parang papel. Hindi maaari. Sigurado akong may error sa sistema.
I-check mo ulit. Hindi iyan ang aking pangunahing account. Ay, ngayon mayroon na tayong pangunahing account? Ilang account ang mayroon ka? Sinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi? Kung gayon, nasaan ang pera? Nasaan ang abogado? Nasaan ang patunay ng iyong sinasabi? Hindi sumagot si Mang Delphine. Lahat ay nagkamali. Dapat ay nakahanda si Attorney Alex. Ang bank statement ay dapat nagpapakita ng milyon-milyon. May mali sa sistema ng computer. Lumapit si Rex. Ang kanyang hininga ay amoy kape. Alam mo kung ano ang problema mo? Ikaw ay isang maliit na tao na nagkukunwaring malaki. Dumating dito na marumi, amoy pataba ng hayop, at iniisip na mapahanga ang sinuman sa iyong kwento ng magsasaka. Ngunit nakikita namin ang mga tulad mo araw-araw. Mga mapang-arapin, talunan, mga losers. Bawat salita ay tumutusok. Naramdaman ni Mang Delphine ang pananakit ng kanyang mga binti. Ngayon, umalis ka sa bangko bago ko tawagan ng pulis dahil sa pagtatangkang panloloko. Panloloko. Ang pagtatangkang mag-withdraw ng pera na wala ka ay isang krimen. Hindi ako nagtatangka na. Ang gwardya ay lumapit. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na uniforme ang lumapit kay Mang Delphine. Bawat isa ay humawak kay Mang Delphine. Hindi na kailangan. Bulong ni Mang Delphine. Aalis na ako ng mag-isa, ngunit pinuwersa nila siyang lumabas. Umiwas ang mga kliyente, na parang may nakakahawang sakit siya. Nakuha ng mga telepono ang bawat malungkot na hakbang. Sa labasan, dinampot ng isa sa mga gwardya ang kanyang salakot na nahulog muli, itinapon ito sa kalsada. Kunin mo ang iyong mga gamit, at huwag nang bumalik. Lumabas si Mang Delphine ng padapa-dapa. Ang automatic na pinto ay sumara sa likod niya. Sa pamamagitan ng salamin nakita niya si Rex na nagdiriwang at nagtoast kasama si Dennis, palakpakan at tawa. May isang taong gumaya sa kanyang pilay na lakad. Nag-iisa siya sa sidewalk, ang kanyang salakot ay nasa kanal. Mabilis na dumadaan ang mga sasakyan. Ang mga nagmamadaling tao ay umiiwas sa kanya nang hindi siya nakikita, talunan, napahiya, walang pakialam. Dinampot ni Mang Delphine ang salakot mula sa gilid ng kalsada, pinunasan ang alikabok at mga dumi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay ng walang kontrol. Tumawid sa kalsada, mayroong isang bakal na bangko sa ilalim ng puno. Umupo siya ng mabigat, ipinagsakop ang kanyang mga siko sa tuhod, at tinakpan ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga kamay. 65 tao ang nakakita sa eksenang iyon. Sigurado, ang mga video ay kumalat na sa internet. Makikita ng kanyang mga anak at kaibigan. Magtsismisan ang mga kapitbahay. Sa buong bayan ay malalaman na si Mang Delphine ay pinalayas sa bangko na parang pulubi. Naalala niya si Aling Celia. Salamat sa Diyos at hindi siya nabubuhay upang makita ang kalamidad na ito. Hindi niya kayang tiisin ang kahihiyan. Marahil ay oras na upang tanggapin ang katotohanan. Siya ay 70 taong gulang para patunayan ang isang bagay. Kanino siya magpapakita? Kalimutan na mag-withdraw ng pera sa ibang bayan at tapusin na. Kinuha ni Mang Delphine ang kanyang pitaka mula sa likod, binuksan ito. Ang larawan ni Aling Celia ay naroon, protektado ng malabong plastik. Nakangiti siya sa larawan. Iyon ay ang kanyang 50 kaarawan, 4 na taon bago siya sumakabilang buhay. Ipinapangako kung hindi ka magbabago. Sabi niya, at hindi siya nagbago. Nanatili siyang parehong simpleng tao. At tingnan kung saan siya dinala ng pangakong iyon. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na kakaiba sa pitaka. Isang nakatiklop na calling card, luma na. Binuksan niya ito ng maingat na parang banal na bagay. Direktor Morales, Regional Director ng Bangko ng Pag-Unlad. Naalala ni Mang Delphine kung kailan niya nakuha ang card na iyon. Iyon ay sa subasta ng dekalidad na baka 3 taon na ang nakalilipas. Interesado si Direktor Morales sa isang partikular na batch ng toro. Ngunit wala siyang alam tungkol sa pagpapalahi ng hayop. Babayaran niya ng 3 beses ang tunay na halaga nito. Ipinaliwanag ni Mang Delphine ang tungkol sa genetika, kalusugan ng hayop, presyo ng merkado, at iniligtas si Direktor Morales mula sa pagkalugi ng era 2 milyon. Kung may kailangan ka sa bangko, hanapin mo ako, sabi ni Direktor Morales habang ibinibigay ang card. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sa oras na iyon, itinago lamang ni Mang Delphine ito bilang isang kilos ng kagandahang loob. Hindi kailanman nagplano na gamitin ito. Tumingala siya sa malaking bangko. Siguro nagdiriwang pa rin si Rex sa loob. Malamang na isinusumbong na ni Dennis ang kwentong ito sa mga manager sa group chat.
Lahat ay tumatawa sa tanga na magsasaka. Nagsimulang palitan ng galit ang kahihiyan. Hindi ang mainit at sumasabog na galit, kundi malamig, kalkulado, at determinadong galit. Hinanap ni Mang Delphine ang contact ni Attorney Alex. May 3 missed calls mula sa kanya. Denial niya ang numero. Mang Delphine, nasaan kayo? Nandito ako sa bangko, at wala kayo. Pinalayas nila ako. Ano ang ibig mong sabihin? Pinahiya ako ni Rex sa harap ng lahat. In-check niya ang account ko at sinabing may R8,000 lang ako. Hindi maaari. Ang iyong checking account ay mayroong mahigit I-80 milyon. Alam kong nagkamali sila sa pag-check ng account o nagsinungaling sila ng sadyang, katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Attorney Alex sa isang profesional at seryosong tono. Sobra na ito. Panghihiya sa publiko, paninira sa pangalan, diskriminasyon. Mayroon tayong matibay na kaso. Ayaw kong idemanda. Gusto ko ng isang bagay na mas maganda. Tiningnan ni Mang Delphine ang calling card ni Direktor Morales. Gusto kong magbigay ng aral sa harap ng mga taong ito. Paano? Huminga ng malalim si Mang Delphine. Nabuo ang plano ng malinaw sa kanyang isipan. Tatawagan ko ang regional director. May utang na loob siya sa akin. Hihingi ako ng meeting. Meeting para saan? Para ipakita ang aking bank statement. Sa kanya, sa lahat ng branch manager at iba pang director. Tahimik si Attorney Alex sandali. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Gusto mong i-expose sila sa susunod na board meeting? Tulad ng gusto mong gawin sa akin. Kailangan mo ng ebidensya, saksi, dokumentasyon. Maaari mo bang ayusin? Siyempre, ngunit may isa pang bagay. Isang intern ang lumapit sa akin nang dumating ako sa bangko. Sinabi niya na nirecord niya ang lahat. Gusto niyang magpatotoo. Nag-alab ang pag-asa sa dibdib ni Mang Delphine. Maliit ngunit totoo. Pagod na siyang manood lang ng walang ginagawa. Tumayo si Mang Delphine mula sa bangko. Matatag ang kanyang mga paa. Ngayon ay nagawa na ang desisyon. Alex, kailangan kong gawin mo ang 3 bagay. Una, kolektahin ang lahat ng bank statement ko mula sa nakalipas na 5 taon. Pangalawa, kumpirmahin sa intern kung handa siyang maging saksi. Pangatlo, ipadala mo ang kanyang numero. Gusto kong pasalamatan siya ng personal. At ano ang gagawin mo? Tiningnan ni Mang Delphine ang calling card ni Direktor Morales. Pagkatapos ay ang gusali ng bangko. Sa wakas, ang kanyang refleksyon sa salamin ng tindahan. Kakausapin ko ang aking kaibigan. At magtatakda ako ng meeting na magbabago ng lahat. Sumagot sa comment mula sa lungsod kung saan mo nakita ang mga pagsubok na ito. Seryoso, binabasa ko ang lahat ng ito at ibinabalik ang buong pagmamahal sa mga nagkomento. Tinawagan ni Mang Delphine ang numero ni Direktor Morales. 3 ring, 4. Malapit na siyang ibaba ang telepono. Hello, Direktor Morales. Ako po si Delphine mula sa subasta ng baka. Delphine, syempre naalala ko. Kumusta ka? Kailangan ko ng tulong. Sinabi mo na kung kailangan ko ng anuman. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Sinimulan ni Mang Delphine na isalaysay ang lahat ng panghihiya ni Rex. Ang mga video ng kanyang pagpapalayas. Nananatiling tahimik si Direktor Morales sa kabilang linya. Isang mabigat at delikadong katahimikan. Ginawa niya iyan sa aking branch. Ginawa niya iyan sa harap ng 12-12 tao. Sino ang manager na iyon? Si Rex. Nagplano si Direktor Morales. Ang tangang iyon. Ilang taon na akong nakakatanggap ng reklamo tungkol sa kanya. Akala ko nagbago na siya. Hindi siya nagbabago. Mang Delphine, pasensya na po. Hindi ito dapat nangyari. Tatanggalin ko siya sa trabaho ngayon din. Hindi. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto kong makipagkita sa lahat ng manager bukas. Kailangan ni Direktor Morales ng ilang sandali para sumagot. Nang magsalita siya, may paggalang sa kanyang boses. Gusto mong harapin siya sa publiko sa parehong paraan na pinahiya ka niya. Naiintindihan ko. At mayroon akong patunay. Video, saksi, at kinokolekta na ng aking abogado ang lahat ng dokumentasyon. Mang Delphine, maari ko bang itanong kung magkano ang nasa iyong account? Mas gusto kong sabihin niya iyan sa meeting. Tumawa si Direktor Morales. Isang maikli at seryosong tawa. Sige, bukas ng 10:00 ng umaga sa boardroom, ipapatawag ko ang lahat ng manager para sa mandatory training. Hindi maghihinala si Rex ng anuman. Salamat, Direktor Morales. Mang Delphine, isa pang bagay. Sigurado ka ba na ito ang gusto mong gawin? Para sa kanya at para sa iyo.
Tiningnan ni Mang Delphin ang bangko mula sa kabilang panig ng plaza. Sigurado ako, tapusin na natin ito. Pagkaraan ng 20 minuto, dumating si Attorney Alex sa isang itim na sedan. Nagpark sa harap ng plaza, lumabas na may hawak na kalidad na leather bag. Nagtagumpay? Nagtagumpay. Binuksan ni Attorney Alex ang kanyang bag. Kumpleto ang bank statement. 5 taon ng ITR, sertipiko ng lupa, lahat ay notarized. Kinuha niya ang isang partikular na papel, itinuro ang mga numero. Ito ang iyong checking account. Ang kasalukuyang balanse ay 11,203,478.90. Kinuha ni Mang Delphin ang papel, tiningnan ang mga numero. Bagamat alam mo na, ang kita ay nagdudulot ng iba't ibang epekto at obligasyon sa gobyerno na nagkakahalaga ng 10 milyon. Sa kabuuan, mayroon kang liquid assets na 200 milyon. Hindi pa kasama ang 20 milyong iyan sa lupa. Kung ibebenta mo ang hasyenda sa halagang 400 milyon. Nakaupo pa rin si Mang Delphin sa bangko. Umupo si Attorney Alex sa tabi niya. Alam mo kung ano ang pinakakinagagalit ko? Sabi ni Attorney Alex. Tiningnan ni Rex ang account mo. Labang 80 milyon. Pero ang isang manager ay dapat alam kung paano tingnan ang global balance. Kumukulo ang galit ni Mang Delphin. Hindi ito pagkakamali. Ito ay purong krimen. Ilan ang suweldo niya, Rex? Ang isang manager ay humigit kumulang 400,000 bawat buwan. Net 400,000, umiling si Mang Delphin. Pinahiya niya ang isang tao na may 500 beses ng kanyang taunang suweldo, kaya dapat siyang matuto. Ang mga taong tulad niyan ay hindi nagbabago ng walang epekto. Kinuha ni Attorney Alex ang isa pang papel mula sa bag. Ito ang pahayag ni Maya, ang intern. Inilarawan niya ang lahat mula sa biro tungkol sa amoy hanggang sa pagpapaalis. Mayroon pa ngang timestamp sa mga video na na-publish. Mga video na nasa internet. 3 sa mga ito ang naging viral. Malakas ang mga komento. Ayaw malaman ni Mang Delphin. Sobra na ang kahihiyan niya at magpapatotoo siya sa meeting. Oo, pero natatakot siya na matanggal siya. Sabihin mo sa kanya, poprotektahan ko ang kanyang trabaho. Garantiyahan mo iyan kay Direktor Morales, sabi ni Attorney Alex. Sige, ngayon ang diskarte. Paano mo gustong mangyari ang meeting? Nag-isip si Mang Delphin. Dapat nakakagulat. Ngunit walang paghihiganti. Ayaw ni Aling Celia ng paghihiganti. Gusto niya ng katarungan. Una, itatanggi ni Rex ang lahat. Palagi silang nagtatanggi. Tama. Pagkatapos ay ipapakita natin ang video ng walang putol. Susubukan niya tayong diskreditahin. Sinasabing mali ang interpretasyon. Sa sandaling iyon, kumpirmahin ni Maya ang bawat detalye. At kung siya ay tumawa, ngumiti si Mang Delphin sa unang pagkakataon ng may matamis na ngiti, kung gayon ay ipakita ang bank statement. Patunayan na nagsinungaling siya tungkol sa aking account. 8,000 laban sa 80 milyon. Pinukpok ni Attorney Alex ang kanyang hita. Perpekto. Ibibitin niya ang kanyang sarili. Kung mas magtatanggi siya, mas malala para sa kanya. At sa huli, tatanungin ko siya kung kaya niyang magbigay ng dobleng halaga ng aking balanse. Pareho silang natawa. Ngunit sa pakiramdam ng nalalapit na tagumpay, ibinulsa ni Attorney Alex ang mga dokumento para itago. Mang Delphin, may isang bagay akong kailangan itanong sa iyo. Bakit hindi mo ipinagyayabang ang iyong kayamanan? Sa 200 milyon, makakabili ka ng sport car, branded na damit. Bakit patuloy kang nabubuhay ng simple? Tiningnan ni Mang Delphin ang kanyang maruming bota. Itinuro ng aking ama na ang pagmamayabang ay para sa mga taong may kailangan patunayan. Wala akong kailangan patunayan. Mayroon akong Aling Celia, mayroon akong lupa, mayroon akong kapayapaan. At ngayon kailangan kong patunayan, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong hinuhusgahan batay sa kanilang hitsura. Bawat matapat na manggagawa na pumupunta sa isang lugar at tinatrato na parang basura. Inilagay ni Attorney Alex ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Delphin. Kung gayon, wasakin natin ang taong ito ng may klase. Tumunog ang telepono ni Attorney Alex. Sumagot siya, nakinig. Naging madilim ang kanyang mukha. Naiintindihan ko. Salamat sa pagsasabi. Isinara niya ang telepono at tiningnan si Mang Delphin. May problema tayo. Ano? Nalaman ni Rex ang tungkol sa meeting. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit alam niya. Tumawag siya kay Direktor Morales, humingi ng pagpapaliban. Sinang-ayunan ni Direktor Morales. Hindi, ngunit nagpumilit si Rex. Pinilit niya. Naglakad si Mang Delphin paikot-ikot.
Kung hindi dumating si Rex, masisira ang plano. Kailangan ko siya doon. Alam ko. Dapat ay alam ni Direktor Morales na kailangan niyang dumalo, ngunit maaaring maging depensibo si Rex. Kung gayon, kailangan nating gawing relax siya. Dapat ay maniwala siya na hindi ito seryoso. Nag-isip si Attorney Alex sandali. Paano kung tatawagan ko ang bangko, magkukunwari akong isang kliyente na interesado sa malaking investment at hihingi ng meeting kay Rex? Gagawin ko itong mukhang malaking deal, isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Magtatakda ako ng meeting pagkatapos mismo ng training para hindi siya makaalis. Tumango si Mang Delfin. Gawin mo na ngayon. Tinawagan ni Attorney Alex ang bangko, naglagay ng boses ng isang mahalagang negosyante. Hello, gusto kong kausapin si Manager Rex. Oo, interesado akong maglagay ng malaking halaga. Bukas ng alas 11. Perpekto. Tamang-tama pagkatapos ng iyong training. Salamat. Isinara ang telepono. Mumingiti. Tapos, naroon siya. Kinumpirma niya ang kanyang pagdalo sa training. Huminga ng malalim si Mang Delfin. Lahat ay handa kong gayon. Halos, sabi ni Attorney Alex. Mang Delfin, may pagkakataon na umurong. Ito ay magbabago ng iyong buhay, malalantad ka. Lahat ng tao ay makikilala ka. Alam kong matatapos ang kapayapaan. Hihingi ng pera ang mga tao. Magbabago sila. Hindi ka na makakakuha ng privacy. Tiningnan ni Mang Delfin ang langit, ang paglubog ng araw na kulay kahel at pula sa ibabaw ng mga bubong ng lungsod. Palaging sinasabi ni Aling Celia ang isang bagay, na ang kapayapaan ng walang dignidad ay hindi kapayapaan. Iyon ay takot lang. At handa ka bang palayain ang takot? Handa ako. Inilahad ni Attorney Alex ang kanyang kamay. Mahigpit na kinamayan ni Mang Delfin. Kung gayon, bukas ng alas, Chen. Ngayon, o hindi kailanman, gabi na, halos hindi natulog si Mang Delfin. Maaga pa lang ay gising na. Ininom ang kanyang kape nang hindi nararamdaman. Nagsuot ng malinis na damit, isang plansadong plaid shirt, at bota sa trabahong, hindi siya dapat magbago. Kahit ngayon. Alas 9 si Katata, dumating si Attorney Alex, may dalang 2 folder at isang laptop. Dinala ko lahat, bank statement, ITR, mga resibo, lahat ay notarized. Umupo sila sa kitchen table. Ipinagkalat ang mga dokumento. Binuksan ni Attorney Alex ang laptop at ikinabit ito sa isang maliit na portable projector. Magsanay tayo. Dapat kang handa sa anumang tanong. Maaari na tayong magsimula. Nagkunwari si Attorney Alex na manager. Mang Delfin, sinasabi mong mayroon kang 80 milyon, ngunit ang iyong damit ay hindi nagpapakita niyan. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang kayamanan ay hindi sinusukat sa damit. Sinusukat ito sa karakter at sipag. Magaling. At kung tanungin niya kung saan galing ang pera, 50 taon ng pagtatrabaho, pagpapalahi ng hayop, agrikultura, matalinong pamumuhunan. Perpekto. Ngayon, kapag ipinakita mo ang account, huwag magpakita ng arogansiya kundi ng kapakumbabaan, naiintindihan. Nagsanay sila sa loob ng 2 oras, sa bawat posibleng tanong, bawat pagtutol, bawat pagtatangkang ikahiya siya. Isaulo ni Mang Delfin ang mga pangunahing numero, pagkatapos ay ang mga salitang sasabihin. Alas 5 ng hapon, tinawagan ni Attorney Alex si Maya, ang intern. Maya, handa ka na? Handa ako, pero kinakabahan ako. Paano kung matanggal ako? Ipinapangako ni Direktor Morales na hindi iyan mangyayari. Siya mismo ang humingi ng iyong patotoo. Ligtas ito. Talagang ginagawa mo ang tama. Huminga ng malalim si Maya sa kabilang dulo ng telepono. Sige, pupunta ako. Ibinaba ni Attorney Alex ang telepono at tiningnan si Mang Delfin. Mayroon tayong saksi, mayroon tayong ebidensya, mayroon tayong elemento ng sorpresa. Lahat ay handa. Kinuha ni Mang Delfin ang parehong salakot na isinusuot niya kahapon. Kung gayon, tara na. Lumabas sila. Umalingaw-ngaw ang luma niyang pick-up truck sa mabatong kalsada. Sinundan ni Attorney Alex sa kanyang sedan. 2 sasakyan, 2 mundo, isang layunin. Alas 9:45 ng umaga, dumating sila sa parking lot ng bangko. May 15 minuto pa. Ako muna ang papasok, sabi ni Attorney Alex. Hintayin mo ang signal ko. Naiintindihan. Pumasok si Attorney Alex. Nanatili si Mang Delfin. Tiningnan ang gusali mula sa bintana. Mabilis ang tibok ng kanyang puso.
10 minuto pagkatapos, nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Attorney Alex. Problema. Tumawag si Mang Delfin. Ano ang nangyayari? Hindi dumating si Rex. Sinasabi niyang tumawag siya at sinabing nalason sa pagkain. Humihiling ng pagpapaliban sa meeting. Nag-unaw ang mundo ni Mang Delfin. Lahat ng plano, lahat ng ebidensya, lahat ay walang silbi. At ngayon galit si Direktor Morales. Sinasabi niyang ito na ang 3 beses na absent si Rex sa mahalagang meeting. Ngunit hindi niya maaaring pilitin ang isang may sakit na dumalo. Kinakalat ni Mang Delfin ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Nagsusunog ang galit. Nagtatago siya. Alam kong may nangyari. Siguro, ngunit wala tayong paraan upang patunayan iyon. Katahimikan. Mabilis na nag-isip si Mang Delfin. May solusyon. Alex, saan nakatira si Rex? Mang Delfin, hindi. Hindi tayo pupunta sa bahay niya. Hindi ako gagawa ng masama. Iimbitahan ko lang siya ng personal. Baliw ito. Mayroon akong address niya. Nag-alinlangan si Attorney Alex. Huminga ng malalim. Mayroon ako. Nakuha ko kay Maya. Ngunit Mang Delfin, ipadala mo. Dumating ang address sa pamamagitan ng mensahe. Isang marangyang apartment. 20 minuto mula roon, pinaharurot ni Mang Delfin ang makina. Sabihin mo kay Direktor Morales na i-hold ang meeting ng kalahating oras. Dadalhin ko si Rex. Paano mo gagawin? Basta tingnan mo. Nagpabilis si Mang Delfin. Umalingaw-ngaw ang pickup truck sa highway. Pagkaraan ng 15 minuto, nasa apartment na siya. Electronic gate. May uniforme ang guwardiya. Nandito ako para makita si Rex. Unit 804. Naghihintay siya sa inyo. Hindi, ngunit wala akong kilala. Nagduda ang guwardiya. Sa pick-up, kinuha ni Mang Delfin ang kanyang telepono. Ginoong Rex, may Ginoo rito. Sinasabing gusto niyang makipagkita sa inyo. Narinig ni Mang Delfin ang boses ni Rex sa intercom, iritado. Sino ito? Mang Delfin. Lumapit siya sa mikropono. Nagsalita ng malakas at malinaw. Delfin mula sa bangko. Dumating ako upang kunin ang dobleng halaga na ipinangako mo. Katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos ay isang click. Bumukas ang gate. Pumasok si Mang Delfin. Sumakay sa elevator papuntang ika-8 palapag. Kumatok sa pintuan ng Unit 804. Binuksan ni Rex, nakasuot ng silk robe, mukha ng taong mahimbing ang tulog. Ano ang kailangan mo? Ipinangako mong bibigyan mo ako ng doble kung may positibong balanse ako. Dumating ako para kolektahin. Umalis ka rito bago ako tumawag ng pulis. Tumawag ka lang. Kaya kailangan mong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang iyong pag-absent sa meeting dahil sa sakit. Namutla si Rex. Paano mo nalaman ang tungkol sa meeting? Alam ng lahat, maging si Direktor Morales ay hindi masaya. Siya ang nagsabi sa iyo na pumunta rito. Hindi. Nag-isa lang ako dito para bigyan ka ng pagkakataong ito. Nang may dignidad, isinara ni Rex ang pinto, depensibo. Hindi ako pupunta. Kung gayon, ihanda mo ang iyong resume dahil malapit na itong matapos. Kahit wala ka, tapos na ang karera mo sa bangko. Bumalik si Mang Delfin. Nagsimulang lumakad sa pasilyo, kinakalkula ang mga segundo sa kanyang isipan. 3, 2, 1. Taka, huminto si Mang Delfin. Hindi lumingon. Naghintay lang. Kung pupunta ako, ano ang mangyayari? Katarungan. Ipapahiya mo ako tulad ng pagkapahiya ko sa iyo. Hindi. Ipapakita ko lang ang katotohanan. Huminga ng malalim si Rex. 5 segundo. 10. 15. Naghintay ng 15 minuto para maghanda. 10. Bumukas ang pinto. Naghintay si Mang Delfin sa pasilyo. Pagkaraan ng 8 minuto, lumabas si Rex. Perpekto ang kanyang gray suit. Asul na kurbata, namumula ang mga mata. Tara na. Sumakay sila sa elevator ng tahimik. Bumaba, tumawid sa parking lot. Si Rex ay pumunta sa kanyang silver sedan. Susundan ko, sabi ni Mang Delfin. Huwag mong subukang tumakas. Hindi ako tatakas. Hindi siya tumakas. Pagkaraan ng 20 minuto, ang pangalawang kotse ay nakaparada sa harap ng bangko, magkatabi. Alas, 10 tapik nimi ng umaga. Huling 15 minuto. Ngunit naroon sila. Naghihintay si Attorney Alex sa pinto. Tiningnan si Mang Delfin. Tiningnan si Rex. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bumulong si Mang Delfin habang dumadaan. Ngayon na ang oras. Ang conference room ay may mga transparent na salamin na dingding. 11 manager ang nakaupo sa oval table.
Si Direktor Morales ay nasa dulo ng mesa. Pumasok si Rex na huli. Umupo sa malayo kay Mang Delfin. Magandang umaga sa lahat. Nagsimula si Direktor Morales. Salamat sa inyong pagdating. Isang customer ang nag-aangkin na pinahiya mo sa publiko. Ano ang masasabi mo? Inayos ni Rex ang kanyang sarili sa upuan. Ngumingiti. Bumalik ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Direktor Morales. Sa lahat ng paggalang. Pagkakamali? Oo. Kahapon ay sinerbisyuhan ko ang isang ginoo na pumasok sa bangko na may hindi nararapat na kondisyon, marumi ang damit, masamang amoy, hindi komportable ang ibang kliyente, 2 manager ang tumango. Isang babaeng empleyado na may kulot na buhok ang gumawa ng ingay, bilang tanda ng pagsang-ayon. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Direktor Morales. Sinunod ko ang protocol, humingi ng dokumentasyon, dahil ang transaksyon ay hindi regular. Wala siya. Naging agresibo siya. Kinailangan kong tawagan ang gwardya para mapanatili ang kaayusan. Agresibo, sabi ni Mang Delfin sa unang pagkakataon. Binalingan siya ni Rex. Puno ng paghamak ang kanyang titig. Oo, tinaasan mo ang iyong boses. Tinakot ang mga kliyente. Tumatanggi ka ng magalang kaming humihingi. Hindi iyan totoo, sabi ni Mang Delfin. Salita ko laban sa salita mo. Sumangguni si Rex kay Direktor Morales. Direktor, sa lahat ng paggalang, malinaw na hindi naiintindihan ni Sir kung paano gumagana ang mga institusyong pinansyal. Gusto niyang mag-withdraw ng UA 500,000, ngunit mas mababa sa I 10,000 ang nasa account niya. Nang ipaliwanag ko ang dokumentasyon, nagsimula siyang gumawa ng mga kwento tungkol sa pagiging mayaman na magsasaka. May milyon-milyon, may abogado, 3 manager ang tumawa ng mahina. Sumang-ayon ang supervisor na si Dennis. Tama, Direktor Morales. Naroon ako. Magalang si Rex, sobrang pasensyoso pa nga. Hindi lang ako, sabi ni Rex, itinataas ang kanyang mga kamay. Ilang empleyado ang nakasaksi sa insidente. Sinubukan ni Sir na singilin ang bangko dahil sa pagsunod namin sa security protocols. Tiningnan ni Direktor Morales si Mang Delfin. Humingi ng paumanhin ang kanyang tingin. Mang Delfin, mayroon ka bang patunay sa iyong mga sinasabi? Bago sumagot si Mang Delfin, nagpatuloy si Rex. Siyempre wala, dahil hindi ito nangyari. Makinig, naiintindihan ko. Malungkot si Sir, ngunit hindi malulutas ang kalungkutan sa paggawa ng gulo. Kung hindi ko sinasadya, humihingi ako ng paumanhin. Ngunit ang pagiging profesional ay hindi krimen. Sumandal siya sa upuan. Ipinag-cruise ang kanyang mga binti. Bumalik na ng buo ang arogansiya. Sa katunayan, Direktor, sa tingin ko dapat kong idemanda dahil sa paninira sa pangalan. Sinira ng Sir na ito ang aking reputasyon nang walang ebidensya. Ang ibang manager ay nagpalitan ng tingin. Ang ilan ay tila sumasang-ayon. Mahusay na ibinenta ni Rex ang kanyang bersyon. Kaya, Rex, pagtatapos ni Direktor Morales ng may ngiti, kung walang konkretong ebidensya, sasabihin kong ilibing mo na ang problemang ito rito. Mayroon akong mahalagang kliyente na naghihintay ng alas. 11. Tiningnan ni Direktor Morales si Attorney Alex na nagbigay ng signal. Ngayon ang oras upang sirain ang arogansiya. Ikinabit ni Attorney Alex ang computer sa projector. Nabuhay ang puting dingding. Mayroon kaming konkretong ebidensya. Pinindot niya ang play. Ipinakita ng screen ang loob ng bangko. Video ng telepono. Mula sa itaas. Marahil mula sa isang taong nakatayo. Malinis ang audio. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rex sa silid. Ano yang amoy? Tawa. Kaibigan, mali ka yata ng bangko. Hindi ito kooperatiba ng magsasaka. Maraming tawa. Lumabas si Mang Delfin sa screen. Hinahawakan ang kanyang salakot. Umikot si Rex sa kanya. Kung may positive balance ka talaga, dodoblehin ko ang pera mo. Sumabog ang mapangutyang tawa sa video. Nagre-record ang mga kliyente. Itinuro ni Rex ang pinto. Bumagsak ang conference room sa kumpletong katahimikan na parang libingan. 5 tao ang nakatingin sa screen, nakanganga ang bibig, 2 ang nakatingin kay Rex, 1 ang nakatingin sa sahig. Ipinagpatuloy ng video ang pagpapakita kay Dennis na sumali sa pangungutya, ang biro tungkol sa amoy ng pataba ng hayop, ang huwad na pag-check ng account na ala 8,000, ang brutal na pagpapaalis ng mga gwardya. Pinindot ni Attorney Alex ang pause. Ito ba ang security protocol, Rex? Namutla si Rex na parang canvas ngunit patuloy na nagtatangka na depensahan ang kanyang sarili. Ang video ay wala sa konteksto.
Hindi nito ipinapakita kung ano ang nangyari bago iyon. Wala sa konteksto. Ngumiti si Attorney Alex. Mayroon kaming kumpletong video na 32 minuto. Gusto mo bang i-play ko ang lahat? Hindi. Hindi ganoon. Ang footage ay edited. Hindi edited. Mayroon kaming original na file na may metadata, timestamp, lahat. Gusto mo bang ipa-verify ito ng isang technician ngayon? Binuksan ni Rex ang kanyang bibig, isinara ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pininturahan na mesa. Yumuko si Direktor Morales. Rex, sa iyong video sinabi mo na may Air 8000 si Mang Delphine sa kanyang account. Totoo ba ang data na iyon? Pinatunayan ko. Oo. At mayroon siyang 5,000. Mayroon. Maaaring i-check sa sistema. Pinindot ni Attorney Alex ang isa pang button. Lumabas sa screen ang isang spreadsheet. Ito ang checking account ni Mang Delphine. Account 4008235. Maaaring kumpirmahin. Sumagot si Rex ng mekanikal. Ngayon tingnan ang balanse noong Disyembre 7, 2025. Ang screen ay nagpakita ng malaking balanse na al 84,203,478.90 cent. Sumabog ang silid sa bulungan. Isang babaeng manager ang humihingal. Diyos ko! Ang pigil na hiyaw. Namutla si Dennis. 80 milyon. Ulit ni Attorney Alex. Hindi 8,000. 80 milyon. Umiling si Rex sa panic. Hindi iyan lumabas kahapon. Sumpa ko. Iba ang ipinakita ng sistema. Nagpakita o sadyang nagsinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling. Ito ay isang system error. System error? Kinuha ni Direktor Morales ang kanyang computer. Mabilis na nag-type sa screen. Nakikita ko ngayon. Gumagana ng perpekto ang sistema. Malinaw na nagpapakita ng al-asata milyon. Paano ka nagkamali? Hindi ko alam. Masamang araw lang ako. I-check ko ulit. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Maya. 22 anyos. Nakatali ang buhok. Nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya si Direktor Morales. Maaari ka bang magsalita, Maya? Huminga siya ng malalim. Naroon ako kahapon. Nakita ko lahat. Binalingan siya ni Rex. Puno ng panik ang kanyang mga mata. Maya, hindi mo dapat gawin ito ha? Kailangan ko. Naging mas matatag ang kanyang boses. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi ang unang pagkakataon? Tanong ni Direktor Morales. Hindi, Direktor. Noong nakaraang buwan pinahiya ni Ginoong Rex ang isang matandang babae. Sinasabing ang isang retirado ay walang pondo para mag-invest. Noong nakaraang linggo, may isang binata na galing sa probinsya. Tinawag niya ang gwardya bago pa man serbisyuhan, at kahapon si Mang Delphine, nagsinungaling iyan. Mabilis na tumayo si Rex. Inimbento niya ang lahat dahil gusto niya akong saktan. Inilabas ni Maya ang kanyang telepono, nagpakita ng mga mensahe sa screen. Mayroon akong mga mensahe mula sa ibang empleyado. Lahat sila ay nag-aalala sa kanyang pag-uugali. Maaari ko ring ipadala ito sa HRD. Bumagsak si Rex sa upuan. Ang kanyang pagkamayabang ay bumagsak na parang kastilyo ng baraha. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tinakpan ang kanyang mukha. Na-stress lang ako. Pressure sa target. Hindi ninyo naiintindihan. Lumabas ang kanyang boses na basag. Hindi na siya ang aroganteng manager. Siya ay isang lalaking hubot-hubad sa harap ng kanyang kahihiyan. Nananatiling tahimik ang silid, isang mabigat, nakakakilig na katahimikan. Walang sinuman ang naglakas loob na gumalaw. Ipinikit ni Direktor Morales ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Nang buksan niya, may malalim na pag-iisip, pressure sa target, naging mapanganib ang kanyang boses. Pinahiya mo ang mga kliyente dahil sa pressure sa target. Ang blonde na manager na babae ay lumayo mula kay Rex. Ang ingay ng kanyang upuan sa sahig ay pumutol sa katahimikan. Tiningnan niya si Rex na parang isang kasuklam-suklam na estranghero. Dennis. Ang supervisor na nakatawa kasama niya ay namutla. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Nagsalita siya. Direktor Morales, hindi ko alam kung gaano ito kaseryoso. Akala ko biro lang ito. Biro, Dennis. Putol ni Direktor Morales. Kahihiyan lang, puro paghuhusga. Yumuko si Dennis, hindi sumagot. Isang manager na may abuhin na balbas ang umiling nang may pagkasuklam. Nagtatrabaho ako ng 20 taon. Hindi ko kailanman nakita ang ganito. Ang isa pang mas batang manager ay tiningnan si Rex nang may ganap na paghamak. Kaibigan, 80 milyon. Naluan ka ng kliyente ng alabang-alabang milyon dahil sa pagiging tanga. Nagsimulang lumakas ang bulungan sa silid.
at naging magaspang. 5 tao ang nagsalita ng sabay-sabay. Lahat ay nag-uusap tungkol kay Rex. Walang nagtanggol sa kanya. Paano ako nagkamali sa kanila? Hindi siya nagkamali. Nagsinungaling siya ng hayagan. Nakita mo ba ang video? Nakakahiya. Isipin mo kung gaano karaming ibang kliyente ang tinrato niya ng ganoon. Itinaas ni Rex ang kanyang ulo. Tumingin sa paligid. Nakita ang mga mukha ng hindi pagsang-ayon. Galit. Pagkasuklam. Mga taong nagtatrabaho kasama niya. Mga taong kumakain kasama niya. Lahat ay tumatalikod sa kanya. Mga kaibigan, hindi ninyo naiintindihan? Hindi ganoon. Maari ba akong magpaliwanag? Ipaliwanag ano? Sabi ng blonde na manager na babae. Nasa video ang lahat. Pinagtawanan mo siya. Pinagtawanan mo siya. Tinawag mo siyang sinungaling. Ngunit hindi mo alam. Hindi mo alam. Pinukpok ni Direktor Morales ang mesa, gamit ang kanyang kamay. Lahat ay nagulantang. Ang mga empleyado ay dapat alam, binibigyang diin, ginagamot ang bawat kliyente ng may paggalang. Tumayo si Rex, nanginginig ang kanyang mga binti. Direktor Morales, nagtatrabaho ako ng 10 taon sa bangko. 10 taon. Hindi ito maaaring matapos dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali, sinabi ni Maya, na may iba pang insidente. Sobra na iyan. Pagkakamali, tulad ng pagkakamali kay Mang Delphine, hindi sumagot si Rex. Kung titingnan mo ang pinto, ang mga oras, ang kanyang katawan, ay nakahilig patungo doon. Huwag mong isiping lalabas ka sa silid na ito, babala ni Direktor Morales. Ngunit gumalaw si Rex, kinuha ang kanyang suit mula sa upuan, humakbang ng 2 beses patungo sa pinto. Hinarangan ni Maya ang kanyang daan. Umalis ka, intern. Hindi. Ikaw ang umalis. Hindi siya gumalaw. 2 manager ang tumayo sa tabi niya. Pagkatapos ay isa pa. 4 na tao ang humarang sa labasan ni Rex. Na-corner siya, napalibutan, talunan. Hindi ninyo ito maaaring gawin sa akin, bulong niya. May karapatan ako. Idemanda ko kayong lahat. Tumayo si Direktor Morales. Tumayo sa harap ni Rex. Ano ang ipagtatanggol mo? Mayroong kaming ebidensya. Mga saksi. Video. Wala kang anuman. Sinubukan ni Rex ang huling desperadong card. Binalingan niya si Mang Delphine. Magkano ang gusto mo? 1 million? 2020 million? Babayaran kita para makalimutan ang lahat. Muling namayani ang katahimikan sa silid. Nananatiling nakaupo si Mang Delphine. Kalmado. Nakapatong ang mga kamay sa mesa. Tiningnan si Rex ng matagal. Magkano ang gusto mo ha? Ano mang halaga, wag mo lang gawin sa akin. Dahan-dahang tumayo si Mang Delphine. Kinuha ang salakot na nasa upuan sa tabi niya. Isinuot sa kanyang ulo. Naglakad patungo sa gitna ng silid. Gusto kong matuto ka ng isang bagay. Ano? Na ang pera ay hindi nagpapakita na mas mabuti ka sa sinuman, at ang kawalan ng pera ay hindi nagpapakita na mas masama ka sa akin. Binuksan ni Rex ang kanyang bibig. Walang boses na lumabas. Dumating ako rito kahapon, patuloy ni Mang Delphine. May kailangan akong pera. Kailangan kong bumili ng traktor, mga pyesa, mga gamit para sa hacienda. Hindi ako dumating para magpa-impress, hindi ako dumating para magmayabang. Dumating ako para gawin ang dapat gawin ng isang customer. Tahimik ang kanyang boses ngunit matatag na parang bato. Bawat salita ay pinili ng maingat. Hinuhusgahan mo ako sa aking damit, sa aking amoy, sa aking hitsura. Nagpasya ka kung sino ako nang hindi ako kilala. At mas masahol pa, pinaglaruan mo ako para sa iyong libangan. Humihingi na ako ng paumanhin. Hindi ka humihingi ng paumanhin. Nag-aalok ka ng pera. Ano ang pagkakaiba? Ang paumanhin kung walang pagkilala sa kasalanan ay hindi paumanhin. Bumabayad ka para makalabas. Lumapit si Attorney Alex, binuksan ang isa sa mga folder, kinuha ang 3 papel. Direktor Morales, bukod sa checking account, may investment din si Mang Delphine sa bangko na ito. Mga obligasyon na nagkakahalaga ng asartatong milyon, mutual funds na asartatong milyon, at government securities na asartatong milyon. Inilagay niya ang mga papel sa mesa isa-isa. Ang kabuang halaga ng kanyang financial assets sa institusyong ito ay 204,203,478.90. Umalingaw-ngaw ang numero sa silid, at 200 milyon. At 200 milyon. Napatayo si Rex, humawak sa sandala ng upuan upang hindi mahulog. 200 milyon. Oo, sabi ni Mang Delphine.
15 taon ng pagtatrabaho, hindi kailanman gumastos para sa mga walang kwentang bagay. Hindi kailanman nag-aksaya, namuhunan, at pumili ng mga bangko. Dahil akala ko ay tatanggapin nila ako. Tinakpan ni Direktor Morales ang kanyang mukha sa kanyang kamay. Nang ibaba niya ito, namula siya sa galit. Rex, ikaw ay sinisante na may sapat na dahilan, nang walang abiso, nang walang severance. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na ngayon. Hindi, pakiusap. Kailangan ko ng trabaho. Mayroon akong pautang sa bahay, apartment, kotse. Dapat mong isipin iyan dati, Direktor. Hinihiling ko, sapat na para sa aking mga anak. Umalingaw-ngaw ang boses ni Direktor Morales. Hindi mo inisip ang iyong mga anak nang binastos mo sila. Hindi mo inisip ang kanyang opinyon. Ano ang iniisip mo? Ang pagtawa, ang pakiramdam na nakakataas. Bumagsak si Rex, lumuhod sa sahig. Dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Patawad, talagang patawad. Tiningnan siya ni Mang Delfin mula sa itaas. Walang kasiyahan sa tanawin. Walang kagalakan, hindi lang galak. Dennis, tawag ni Direktor Morales. Ikaw ay suspindido ng 15 araw ng walang suweldo. At ikaw ay sasailalim sa mandatory ethics training. Kung may isa pang reklamo, isa lang, susunod ka kay Rex palabas ng pinto. Nagulat si Dennis, hindi siya nagprotesta. At kayo, Mang Delfin, binalingan siya ni Direktor Morales. Sa ngalan ng bangko, ipinapaabot ko ang aking paumanhin. Ang aking pinakamalalim na paumanhin. Hindi ito dapat nangyari. Tinatanggap ko. Gusto mo bang manatili ang iyong account sa amin? Tiningnan ni Mang Delfin si Rex sa sahig, pagkatapos ang iba pang manager, pagkatapos si Maya, pagkatapos si Direktor Morales. Hindi, plano niya. Ililipat ko ang lahat, hindi ako makapaniwala. Yumuko si Direktor Morales. Naiintindihan ko, karapatan ninyo iyan. Kinuha ni Mang Delfin ang kanyang mga folder. Tinulungan siya ni Attorney Alex. Lumakad sila patungo sa pinto. Nilampasan si Rex, na nakaluhod pa rin. Hindi siya tumitingin. Nananatiling tahimik ang silid. 2 gwardya ang pumasok. Itinaas si Rex sa kanyang braso. Dinala siya palabas. Ang kanyang kaladkad na hakbang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Huminto si Mang Delfin sa pintuan. Lumingon sa huling pagkakataon. Maya, tawag niya. Salamat sa iyong tapang. Ngumiti siya sa pamamagitan ng luha. Lumabas si Mang Delfin. Sumara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos lang nito ay huminga siya ng malalim. Tapos na. Lumabas si Mang Delfin mula sa silid ng meeting, na may masakit na mga binti, ngunit may kakaiba, banayad, at pagod na kapayapaan. Ang pasilyo ng bangko ay tila mas tahimik kaysa kahapon. Walang tawa, walang sarkastikong komento, tanging sinusukat na mga hakbang at umiiwas na tingin. Naglakad si Attorney Alex sa tabi niya, hawak ang folder na naglalaman ng mga dokumento. Nilampasan nila ang customer service area. Ang ilang empleyado na tumawa kahapon ay nakatingin sa kanilang keyboard. Isang empleyado ang tumingala, binuksan ang kanyang bibig na parang gustong sabihin ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay isinara ito, yumuko muli. Sa harap ng pinto, huminto si Mang Delfin, lumingon sa huling pagkakataon, nakita si Maya sa malayo, nakatayo malapit sa ATM machine. Pinagmasdan niya ito nang may pag-aalinlangan. Nang mapansin siya, inilabas niya ang kanyang kamay, nang may mahiyain na pagbati. Sumagot si Mang Delfin ng maikli. Walang salita para sa sandaling iyon, tanging paggalang. Sa sidewalk, mas maliwanag ang araw. Inalis niya ang kanyang salakot at dinama ang sariwang hangin sa kanyang mukha. Ngumiti ng bahagya si Attorney Alex. Nagtagumpay ka. Hindi ko alam kung tama ba ako, Alex. Alam ko lang na tapos na ito. Tapos na para sa kanya. Para sa iyo, ito ang simula ng isang bagong antas. Hindi sumagot si Mang Delfin. Naglakad siya patungo sa kanyang pick-up truck. Bago sumakay, tiningnan niya ang buong gusali ng bangko. Ang mga salamin na bintana ay nagpapakita na ngayon ng ibang bagay. Hindi na siya ang lalaking pinahiya sa sidewalk, kundi ang lalaking lumabas na nakataas ang noo. Gabi na, umuwi si Mang Delfin sa kanyang hacienda na may halo-halong damdamin na mahirap ipaliwanag. Ang luma niyang pick-up truck ay umalingaw-ngaw sa pamilyar na mabatong kalsada na malapit sa hanay ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin ng hapon. Nang makarating sa pangunahing bahay, hindi siya makapasok. Umupo siya sa beranda sa loob ng ilang oras, nakatitig sa paglubog ng araw na nagkulay sa langit ng mga gradasyon ng pula at lila.
Naglakbay ang isip ni Mang Delfin kay Aling Celia. Naalala niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi niya tulad ng dati. Hawak ang kanyang kamay na magaspang mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa lupa. Palaging sinasabi ni Aling Celia na darating ang katarungan sa tamang panahon na ang mga mapagmataas ay dapat matuto sa kanilang sariling aral. Sa araw na ito, sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Delfin na naging katotohanan ang mga salitang iyon. Tama ka, mahal ko, bulong niya sa hangin ng gabi. Nakatuto na sila sa wakas. Kinuha niya ang kanyang leather wallet, binuksan ang luma nitong tupi, at tiningnan ang larawan ni Aling Celia na nakangiti. Ang larawan ay kinuha sa kanyang 50 kaarawan, 4 na taon bago siya sumakabilang buhay. Sa larawang iyon, si Aling Celia ay nakasuot ng simpleng barot saya na kulay toska, maayos na nakatali ang kanyang puting buhok, at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng kapayapaan na palaging nagpapahinahon kay Mang Delfin. Hindi ako nagbago, sabi ni Mang Delfin sa larawan. Ito pa rin ang parehong bota, parehong salakot, parehong plaid shirt. Hindi ako kailanman nagkunwari na iba. At ngayon, napatunayan ko na hindi natin kailangang magbago para igalang. Kailangan lang nating manatiling totoo sa ating sarili. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, mahimbing na natulog si Mang Delfin. Walang masamang panaginip tungkol sa mapangutyang tawa o mapanghamak na tingin. Tanging mapayapang dilim at init na parang yakap mula sa isang taong labis na hinahanap. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang apartment na mas maliit kaysa sa dati, na may kalahating saradong kurtina, nakatitig si Rex sa kanyang sarili sa salamin ng banyo. May balbas na magulo, maitim na bilog sa ilalim ng mga matita, nakahiga ang kurbata sa sulok ng sahig na parang patay na ahas. Walang humpay na nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa ng sala. Mga hindi nasagot na mensahe, mga tawag mula sa hindi kilalang numero, mga bagong notifikasyon, mga viral na video na may ibang pangalan na naglalaro, mga komento ng mga taong nagsasabing nakuha niya ang nararapat sa kanya. Ipinikit ni Rex ang kanyang mga mata, ang bangko, ang posisyon, ang suweldo, ang status, lahat ay nawala sa isang araw. Huminga siya ng malalim, lumakad patungo sa bintana, at hinatak ang kurtina. Normal pa rin ang buhay tulad ng dati. Mga sasakyan, motorsiklo, mga taong nagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang pupuntahan. Pinagmasdan niya ang 10 taon ng kanyang karera sa bangko. Paano siya nagsimula bilang isang ordinaryong teller? Nagsikap ng husto, gabi-gabi, isinasakripisyo ang oras kasama ang pamilya upang habulin ang promosyon. Paano siya umakyat sa ranggo ng paisa-isa mula sa teller patungo sa senior staff at supervisor, at sa wakas ay branch manager. Inakala niyang narating na niya ang tuktok. Akala niya ay hindi siya maaaring matalo. Ngunit isang araw, isang bobong desisyon, isang malupit na kilos, at lahat ay nawasak. Naalala ni Rex ang mukha ni Mang Delfin sa unang pagkakataon na pumasok siya sa bangko. Ang taong iyon na may maruming damit trabaho, luma na salakot, bota na puno ng putik. Agad na nagpasya si Rex na ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat na igalang, na ang lalaking iyon ay walang halaga. Napakaliit ng kanyang pagkalihis. Mahigpit na kinuyom ni Rex ang kanyang kamao, hanggang pumuti ang kanyang mga buko. Hindi niya sinisisi si Mang Delfin. Sinasabi niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagmamayabang, ang kanyang arogansiya, ang kanyang bobong paniniwala na ang damit ang nagtatakda kung sino ang isang tao. Muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito nakita niya ang pangalan sa screen ang kanyang asawa, si Raquel. Nag-alinlangan siya sandali pagkatapos ay sumagot, "Hello, Rex, nasaan ka?" Tinatanong ka ng mga bata. Nakita nila ang video sa internet. Umiyak si Raquel sa paaralan dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaibigan. Narinig niya ang boses ng kanyang asawa, galit, at pag-aalala. "Nandito ako sa luma nating apartment na inupahan natin bago tayo lumipat. Bakit hindi ka umuwi? Hindi ko sila kayang harapin ngayon, Raquel. Hindi ko kayang makita ang mukha ng mga bata sa kahihiyan." "Kahihiyan?" Tinaasan ng boses si Raquel. "Dapat ay naisip mo ang kahihiyan bago mo pinahiya ang matandang iyon sa harap ng lahat ng tao. Ngayon, kilala ng buong bansa ang pangalan mo, Rex. Alam ng buong bansa kung ano ang ginawa mo." Hindi sumagot si Rex. Alam niyang tama ang kanyang asawa. "Nagdurusa ang mga anak mo sa mga kahihinatnan," patuloy ni Raquel. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag,
Si Dinda, 12. Binubuli sa paaralan. Si Fahar, 8. Tinatanong ako kung bakit masama ang kanyang ama sa matanda. Paano ko sasagutin ang mga tanong na iyon, Rex? Paano? Hindi ko alam. Kailangan mong umuwi. Kailangan mong harapin ito. Hindi malulutas ng pagtatago ang anuman. Bigyan mo ako ng oras, Raquel. Pakiusap, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos ay isang malalim na paghinga. Sige, pero wag masyadong matagal. Kailangan ka ng iyong mga anak. Kahit na gumawa ka ng malaking pagkakamali, kailangan ka nila bilang ama. Isinara ni Raquel ang telepono. Hinawakan ni Rex ang telepono sa kanyang tainga sa loob ng ilang sandali. Nakikinig sa walang laman na tunog mula sa naputol na koneksyon. Pagkatapos, ay ibinato niya ang telepono sa sofa at umiyak. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay binata, umiyak siya nang may panginginig sa katawan at hagulhol. Samantala, ilang kilometro ang layo, si Mang Delfin ay naglakad sa pagitan ng mga hanay ng kanyang hasyenda. Ang amoy ng lupa, ang basang damo mula sa irigasyon, ang buhay na tunay na natupad. Naramdaman niya ang mas malaking kapayapaan sa bahay na iyon. Ang mga puno ng niyog na itinanim niya 30 taon na ang nakalilipas ay matataas na ngayon. Ang kanilang mga dahon ay malambot na sumasayaw sa hangin ng hapon. Huminto si Mang Delfin malapit sa isang puno na minarkahan ng pulang laso. Espesyal ang punong ito. Ito ay ang unang puno na itinanim niya at ni Aling Celia nang sila ay bagong kasal. Noong panahong iyon, bata pa sila, puno ng pag-asa, at wala silang anuman maliban sa pagmamahalan at determinasyon na magkaroon ng magandang buhay ng magkasama. 50 taon, bulong ni Mang Delfin habang hinahawakan ang magaspang na puno. 50 taon ng pagtatrabaho, at ngayon ang hasyenda ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ngunit alam mo, mahal ko, walang halaga ang lahat ng perang iyan kumpara sa aking mga alaala sa iyo, sa ilalim ng punong ito. Narinig niya ang tunog ng pick-up truck na papalapit mula sa malayo. Sinabi na ni Attorney Alex na darating siya kasama ang ilang dokumento na kailangan para sa proseso ng paglilipat ng account sa bagong bangko. Naglakad si Mang Delfin patungo sa kanyang bahay. Iniiwan ang puok na puno ng kasaysayan ng may mainit na nostalgia. Nagring ang kanyang telepono, hindi kilala muli. Hello Mang Delfin, ako po mula sa Bangko Sentral. Gusto po naming magtakda ng meeting para magpresenta ng personal investment proposal. Magalang siyang nagpasalamat, tinanggihan, at ibinaba ang telepono. Pagkaraan ng ilang minuto, isa pang telepono, ibang bangko, ibang proposal, iba't ibang pangako ng eksklusibong card, VIP lounge, espesyal na pribilehiyo. Ngumiti lang si Mang Delfin ng bahagya, isinara ang bawat tawag, hindi nagmamadali, hindi na interesado sa mga walang kabuluhang pangako. Mula nang kumalat ang viral video sa buong internet, nakatanggap si Mang Delfin ng mahigit 100 tawag mula sa iba't ibang bangko at institusyong pinansyal. Lahat sila ay gustong maging kliyente. Lahat sila ay nag-aalok ng espesyal na trato, premium service, at buong atensiyon. Kataka-taka, isip ni Mang Delfin. Ilang linggo na ang nakalilipas ay hindi siya nila pinapansin. Ngayon lahat sila ay nag-aagawan sa kanyang atensiyon. Ngunit hindi interesado si Mang Delfin sa espesyal na trato. Ang gusto niya ay igalang bilang isang tao. Hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang karakter. Hindi dahil sa balanse ng kanyang account, kundi dahil sa kanyang integridad. Dumating si Attorney Alex sa tamang oras tulad ng dati. Nakaparada ang kanyang sedan sa harap ng pangunahing bahay at lumabas siya na may leather bag sa kamay. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit may maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Mang Delfin, may balita ako. Anong balita? Nag-apela si Rex sa kanyang pagtanggal sa trabaho. Sinasabi niyang nilabag ng pagtanggal nang walang abiso ang labor code. Huminga ng malalim si Mang Delfin. Hayaan mo siyang mag-apela. Karapatan niya iyan. Hindi ka galit? Para saan pa ang galit? Alex, nawalan siya ng trabaho, ng kanyang reputasyon, at ng kanyang pamilya. Ano pa ba ang dapat kong kunin sa kanya? Tumahimik si Attorney Alex sandali, humanga sa kapayapaan ng kanyang kliyente. Sa kanyang mga taon bilang abogado, hindi siya madalas na nakikipagkita kay Mang Delfin. Mga taong may bawat dahilan na humingi ng paghihiganti, ngunit pinipili na hindi gawin. May isa pang bagay, sabi ni Attorney Alex. Maraming istasyon ng telebisyon at online portal ang gustong makipag-usap sa iyo. Ang iyong kwento ay naging viral sa buong bansa. Nag-aalok sila ng malaking halaga para sa eksklusibong panayam.
Umiling si Mang Delphine ng matatag. Hindi, ayaw kong maging sikat dahil sa aking kahihiyan. Ayaw kong gawing entertainment ang aking kwento. Ang nangyari ay nangyari na. Ngayon gusto kong bumalik sa normal kong buhay. Sigurado ka ba? Ito ay maaaring isang pagkakataon upang ipalaganap ang mensahe tungkol sa hindi paghusga sa mga tao sa kanilang hitsura. Napakalinaw na ng mensahe. Alex, ang mga video na iyon ay pinanood ng milyon-milyong tao. Nakita na nila kung ano ang nangyari. Nakagawa na sila ng conclusion. Hindi ko na kailangang magdagdag ng anuman. Tumango si Attorney Alex. Sige, kung gayon, tapusin na natin ang mga dokumento ng paglilipat na ito. Umupo sila sa simpleng mesa ng kainan. Ipinagkalat ang mga dokumento sa ibabaw ng walang barnis na kahoy. Binasa ni Mang Delphine ang bawat pahina ng detalyado. Pumirma kung saan kinakailangan at nagtanong kung hindi malinaw. Ang bagong bangko, sabi ni Mang Delphine habang isinasara ang huling folder. Paano mo pipiliin? Pinili ko ang bangko ng malasakit. Mayroon silang magandang reputasyon sa mga kliyente, mula sa iba't ibang background. At higit sa lahat, mayroon silang programa ng pagpapalakas para sa mga magsasaka at may-ari ng hasyenda. Sa tingin ko, akma sila sa iyo. Ngumiti si Mang Delphine. Maganda pakinggan iyan. Salamat Alex. Walang anuman Mang Delphine. Ay, isa pa. Gusto kang makita ni Maya. Gusto niyang pasalamatan ka ng personal. Sabihin mo sa kanya na dumating anumang oras. Bukas ang pinto ng aking bahay. Sa ilalim ng beranda ng pangunahing bahay, inayos ni Maya ang kanyang backpack sa kanyang tuhod. Dumating siya sa hasyenda sa paanyaya ni Mang Delphine at Attorney Alex. Walang formal na suit, nakasuot lang siya ng maong at simpleng t-shirt malayo sa imahe ng bangko. Hindi ninyo dapat gawin ito, sabi niya habang nakatingin sa lupa. Ako ay isang intern lang, ginawa ko lang kung ano ang tama. Dahil diyan mismo, sagot ni Mang Delphine. Ang mga taong gumagawa ng tama, nang walang inaasahang gantimpala ang mga taong may halaga. Itinulak ni Attorney Alex ang isang sobre, patungo sa kanya. Full scholarship sa pamamahala o abogasya. Piliin mo ang universidad, at kung kailangan mo ng lugar sa aking opisina. Nangilid ang luha sa mga mata ni Maya. Hindi ko alam ang sasabihin. Wala kang kailangang sabihin, sabi ni Mang Delphine. Mag-aral ka lang. At kapag may kapangyarihan ka na sa kamay, alalahanin mo kahapon. Alalahanin mo ang mga taong pumupunta sa anumang lugar nang may takot na mapahiya. Niyakap ni Maya ang sobre sa kanyang dibdib. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi ngunit ngumingiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-asa at determinasyon. Mang Delphine, sabi ni Maya, pinakalma ang kanyang sarili. Maari ba akong magtanong ng isang bagay? Siyempre, paano ka nananatiling kalmado? Ibig kong sabihin, pagkatapos ng lahat ng ginawa sa iyo ni Rex, bakit hindi ka sumabog sa galit? Huminto si Mang Delphine, nag-isip sa seryosong tanong, at sumagot sa isang mahina ngunit puno ng tiwala na boses. Ang galit ay apoy na sumusunog sa sarili. Maya, kung pinayagan kong kontrolin ako ng galit, magiging isa akong katulad ni Rex. At sa huli, saktan ko lang ang aking sarili. Ang aking asawa, si Aling Celia, ay palaging nagtuturo na ang tunay na katarungan ay hindi nagmumula sa paghihiganti. Ang katarungan ay nagmumula sa katotohanan. At ang katotohanan ay nailantad na. Nagdusa na si Rex sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ano pa ba ang dapat kong kunin sa kanya? Pinakinggan ni Maya ang mga salita ng buong atensyon. Naramdaman niya kung gaano kahalaga ang aral na ito sa buhay kaysa sa anumang itinuturo sa universidad. Salamat Mang Delphine. Hindi lang para sa scholarship, kundi para sa aral. Aalalahanin ko ito sa buong buhay ko. Alalahanin din ang isa pang bagay, dagdag ni Mang Delphine. Kapag naging matagumpay ka na balang araw, at sigurado akong magiging matagumpay ka, huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Huwag mong kalimutan ang pakiramdam ng pagiging maliit na tao na binaliwala. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang itaas ang iba, hindi upang ibagsak sila. Seryosong tumango si Maya. Ipinapangako ko, Mang Delphine, ipinapangako ko. Pagkatapos, umalis si Maya at Attorney Alex. Pumunta si Mang Delphine sa kanyang bodega ng hasyenda. Isang bagong traktor na kumikinang ay nakaparada na ngayon sa labas ng malaking makina. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa katawan ng traktor. Nararamdaman ang malamig na metal. Sandali siyang nag-isip kung paano ang traktor na ito ang dahilan ng lahat. Gusto lang niyang bumili ng kagamitan. Iyon lang. At sa daan,
Sa wakas ay nabili niya ang isang bagay na mas mahal paggalang. Umupo si Mang Delphine sa isang lumang kahoy na bangko sa sulok ng bodega. Tiningnan niya ang bagong traktor, nang may malalim na pag-iisip. Naalala niya ang mahabang paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong ito. 50 taon ng pagtatrabaho, 50 taon ng paggising bago sumikat ang araw at pagtulog pagkatapos lumubog ang araw. 50 taon ng pagbungkal ng lupa, pagtatanim ng binhi, pag-ani, at pagtitipid ng bawat piso na kayang tipirin. Noong bata pa siya, marami ang kumutya sa kanya. Tinatanong ng kanyang mga kapitbahay kung bakit hindi siya naghahanap ng trabaho sa lungsod tulad ng ibang kabataan. Tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagpili ng pagiging magsasaka sa modernong panahon. Maging ang ilang miyembro ng pamilya ay nagpayo na ibenta ang mana at magsimula ng isang bagay na mas kagalang-galang. Ngunit matatag si Mang Delphine sa kanyang paninindigan. Naniniwala siya sa lupang minana niya sa kanyang ama. Naniniwala siya sa sipag at katapatan. At higit sa lahat, naniniwala siya kay Aling Celia na palaging sumusuporta sa bawat hakbang. Magtatagumpay tayo, palaging sinasabi ni Aling Celia kapag dumarating ang mahirap na panahon. Hanggat magkasama tayo, magtatagumpay tayo. At talagang nagtagumpay sila. Ang hasyenda na dati ay ilang ektarya lang ay malawak na ngayon hanggang sa abot ng tanaw. Ang ani na dati ay sapat lang para sa sarili ay iniluluwas na ngayon sa iba't ibang bansa. Ang savings na dati ay ilang libong piso lang ay umabot na ngayon sa daan-daang milyon. Ngunit sa buong paglalakbay, hindi nagbago si Mang Delphine. Patuloy siyang nagsusuot ng simpleng damit. Patuloy siyang nagmamaneho ng parehong luma niyang pick-up truck. Patuloy siyang nakatira sa parehong bahay na itinayo ng kanyang ama 50 taon na ang nakalilipas. Hindi dahil hindi siya makabili ng mas mahusay, kundi dahil hindi niya nararamdaman na kailangan niya. Ang karangyaan ay para sa mga taong kailangang patunayan ang isang bagay. Sabi ng kanyang ama na si Mang Carding, hindi natin kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Alam natin kung sino tayo. Ang mga salitang iyon ay nakatanim sa puso ni Mang Delphine at naging prinsipyo ng buhay. Ilang linggo pagkatapos, pumasok si Mang Delphine sa isa pang sangay ng bangko sa kalapit na bayan. Parehong bota, parehong salakot, parehong plaid shirt tulad ng dati. Sa pila, 3 tao sa harap, 2 sa likod. Ilang interesado ang tumitingin, ngunit walang agresibo. Nang turnunan niya, isang manager na mas bata sa luma ng asul na suit ang tumingala mula sa computer. Magandang umaga po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto ko pong ilipat ang aking account dito. Customer na po ako sa ibang bangko ng 30 taon. Nagsimulang ipaliwanag ng manager ang mga serbisyo, ngunit huminto sa gitna ng pangungusap nang makita ang pangalan sa screen. Napalunok si Mang Delphine. Malinaw na lumabas sa kanyang isipan ang mga larawan mula sa viral video. May problema? Tanong ni Mang Delphine ng tahimik. Hindi po, sir. Wala pong problema. Mabilis na nag-compose ang manager. Gusto ko lang pong tiyakin na tratuhin po kayo dito sa paraang nararapat sa inyo. Nang may paggalang, pinagmasdan ni Mang Delphine ang mukha ng binata. May takot doon, ngunit may kakaiba rin. Isang uri ng bagong atensyon na ipinanganak mula sa kwentong ito na kumalat sa internet. Hindi ka dapat matakot na magkamali, sabi ni Mang Delphine. Basta wag mong husgahan ang sinuman kung isang araw na ako ang pumasok na nakasuot ng ganitong damit. Ngumiti ng mahiyain ang manager. Pangako po, sir, hindi ko po huhusgahan ang sinumang customer sa kanilang damit. Ibinigay ni Mang Delphine ang mga dokumento ng paglilipat. Nang tumayo siya upang umalis, tumayo din ang manager. Maaari po ba akong magtanong ng isa pang bagay? Sige. Sa lahat ng nalalaman mo, naniniwala ka pa ba sa mga bangko? Nag-isip si Mang Delphine sandali. Hindi ako naniniwala sa mga gusali o logo. Naniniwala ako sa mga taong pumipili ng iba sa loob. Hindi pa nakarinig ng ganoong sagot ang manager. May karunungan sa simple at matatag na mga salita. Sa labas, sa sidewalk, isinuot ni Mang Delphine ang kanyang salakot sa kanyang ulo. Mahina ang ihip ng hangin, bahagyang itinataas ang gilid ng salakot. Sandali niyang naisip si Aling Celia, na iniisip kung paano niya sasaksihan ang lahat ng ito. Gusto mo sigurong makita ito. Mahal ko, bulong niya. Pagkatapos ay lumakad siya ng 2 hakbang, huminto, at tumingala sa kanyang harapan. Mga sasakyan, tindahan, mga taong nagmamadali. Ang mundo ay pareho pa rin, ngunit hindi na siya ang lalaking tinatrato na yumuko. Sa araw na iyon, nang umuwi siya mula sa hasyenda,
at umupo sa ilalim ng beranda na may kape sa kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng ibang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng taong nagtatago, kundi ang kapayapaan ng taong humarap sa bagyo at nanatiling nakatayo. Lumulubog ang araw sa kanlurang abot tanaw, nagkulay sa langit ng mga magagandang kulay. Dahan-dahang huminga si Mang Delfin, tinatamasa ang bawat paghigop. Sa malayo, lumilipad ang mga ibon pabalik sa kanilang mga pugad, bumubuo ng nagbabagong pormasyon sa papalubog na langit. Ngumiti si Mang Delfin sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, na alam niyang natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil sa nakaganti siya, hindi dahil sa sinira niya ang kanyang mga kaaway, kundi dahil napatunayan niya sa kanyang sarili at sa mundo na ang isang tao ay hindi dapat matukoy sa pamamagitan ng damit na isinusuot niya o ng sasakyang minamaneho niya. Ang halaga ng isang tao ay tinutukoy ng kanyang karakter, ng kanyang integridad, ng kung paano niya tinatrato ang iba, lalo na ang mga hindi makapagbibigay sa kanya ng anumang gantimpala. At alam ni Mang Delfin na nakapasa siya sa pagsubok. Ngayon, huminga ng malalim at isipin kung ilang beses ka nang tumingala at nagpasya kung sino ang isang tao nang hindi mo siya kilala. Ilang pinto ang isinara dahil lang sa iyong damit, dahil sa iyong simpleng paraan, dahil sa iyong pinagmulan. Ang kwento ni Mang Delfin ay maaaring isang kathang-isip lamang, ngunit alam mong nangyayari ito araw-araw. Sa mga bangko, sa mga tindahan, sa mga kumpanya, sa mga paaralan, ang mga tao ay hinuhusgahan sa relo sa pulso, sa kotse sa garahe, sa pabango na ginamit, at hindi sa karakter na dala sa loob. Kung ikaw ay kailanman hinusgahan sa iyong hitsura o nakakita ng isang taong nakaranas ng ganito, isulat ito sa isang komento sa isang salita. Oo, iyan lang. Hindi lang ito isang komento. Ito ay isang tahimik na sigaw na nagsasabing, naramdaman ko iyan sa aking balat. Ito ay sa iyo, sa libu-libong tao. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, kung sa isang sandali ay naramdaman mo ang galit o kaluwagan, nang lumabas ang katotohanan, kung gayon dapat mong ipaalam ito sa mas maraming tao. Ibahagi ang video na ito sa isang taong palaging minamaliit, sa mga simpleng taong nagsusumikap at hindi nakikita, sa mga kaibigan na tinanggihan sa mga tindahan, sa lugar ng trabaho, sa mga panayam. Hayaan mong maging yakap ang kwentong ito para sa kanila, na nakakaramdam na hindi mahalaga dahil wala silang mga bagay sa kanila. At kung gusto mo ang mga kwentong tulad nito, tungkol sa hindi inaasahang katarungan, tungkol sa mga simpleng taong nagpapabuti sa kanilang sarili, sa sandaling ito ay sumali sa mga naniniwala sa kanila. Mag-subscribe sa channel na ito. Bawat video dito ay isang bagong buhay, isang bagong laban, isang twist na maaaring mangyari sa sino man sa atin, mga kwento ng mga taong humaharap sa kahihiyan, isang twist na hindi inaasahan, at isang pagtatapos na nag-iiwan ng buhol sa lalamunan, o isang ngiti ng kaluwagan. I-activate ang bell para hindi mahuli ang mga susunod na kwento. Dahil ngayon ang turno ni Mang Delfin. Bukas, maaaring kwento ng isang taong mas malapit sa iyo kaysa sa iyong iniisip. Isulat sa komento. Ibahagi ang video at mag-subscribe ngayon. At tandaan ang isang bagay bago umalis. Huwag kailanman husgahan ang balanse ng account ng isang tao sa kanyang damit.